Good morning, everyone. Salamat sa Panginoon at nandito kayong lahat. Salamat sa bawat isa na naglaan ulit ng oras para pakinggan, pag-aralan ang kanyang salita. Salamat sa Panginoon sa kalakasan na pinagkaloob niya sa atin at tayo ay dinako niya muli sa lugar na ito upang sambahin ng Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Sa atin pong pagpapatuloy, buksan na po natin ang ating pong mga Bibles sa Luke chapter 23 verses 32 to 34. Luke 23 verses 32 to 34, ang sabi po dito, "The other men, both criminals, were also led out with him to be executed. When they came to the place called the Skull, there they crucified him, along with the criminals, one on his right, the other on his left. Jesus said, 'Father, forgive them, for they do not know what they are doing.' And they divided up his clothes by casting lots." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat iningatan mo kami nitong nagdaang isang linggo ulit. Salamat sa mga pagsubok, mga hamon na pinagdaanan namin, na binigyan mo kami ng karunungan at lakas kung paano ito mapapagtagumpayan. Salamat muli sa bawat isa na nandito upang handang pakinggan at sundin, Panginoon, ang inyong pong salita. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na maunawaan at maisagawa ang salita mo na maririnig namin ngayon pong umaga. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron po ako na video na isi-share po sa inyo. Ito po ay nakuha ko sa Wall Street Journal. Ang paalala ko lang po ay huwag po kayong kukurap. Talagang intindihin nyo po ang nilalaman ng video ito sapagkat ito po ay video from Thailand. So, sana po ay basahin ninyo yung subtitle sapagkat through that ay maunawaan po natin ang kahulugan ng video na ito. Boy, อย่าทำอย่างนี้อีกนะ boy, cao lẩu. Chọn đây đi các bạn. ป๊า Chặtไปเอาสั่งมาเรื่องต่ออะไร
Okay, kumusta po? Ano po ang inyong naramdaman? Ano ang inyong naisip? At ano ang inyong gustong gawin after na mapanood ninyo ang video na ito? Kung bibigyan po natin ito ng title, ano po kaya ang maganda na title ng video na ito? Kung ako po ang magbibigay ng title ng video ito, ang ilalagay ko po ay The Power of Compassion. Ang kapangyarihan ng habag. Ano po? At makikita po natin doon, ano po, ang nangyari nga, no? At makikita nga po natin sa video ito kung ano ang nangyari nung yung tatay, no, ay naawa doon po sa bata, no po, na nagdakaw para bigyan ng gamot yung kanyang nanay. At yun nga, nakita natin after 30 years, no po, naging doktor na itong batang ito at nagkasakit itong tatay na ito. At yun nga, nakita natin kung ano po ang nangyari, no? Kung paano bumawi itong batang ito doon sa tatay. So mga kapatid, ngayon pong umaga, makikita po talaga natin, ano po, kung gaano kalakas ang epekto nung simple, no, para sa ating mga mata, na atin pong pagbibigay ng kalinga, lalo na sa mga tao na hindi natin kakilala, at lalo na sa mga tao na hindi natin kailangang tulungan. Di po ba? Ngunit, mga kapatid, ngayon pong umagang ito, sa atin pong pinag-aaralan ngayong buwan, no? To be like Jesus. Last week atin pong pinag-usapan to be like Jesus in conversations, no? Ngayon po, ang pamagat ng atin pong mensahe na ang akin pong panalangin, no, ay ito rin po ay maging desire ng puso natin ngayong umaga na sa biyaya at lakas ng Panginoon ay ma-develop din po ito sa ating pong buhay, no? Yung una is conversation, ngayon po to be like Jesus in compassion. To be like Jesus in compassion. Napag-aralan na po natin itong compassion of Christ, ano po, noong March 3, 2024. Pero ang focus po doon, no, ang pamagat po natin noon ay the compassion of the Savior, at ang focus po doon ay ano ang dapat nating motivation, no, ang nasa ating puso, kung ano ang nasa ating puso para tayo po ay makapagbahagi ng salita ng Diyos. Ngayon po ang ating focus, no po, yun po ang maganda sa salita ng Diyos, marami itong mga angles, no? So tingnan po natin yung isang bahagi naman ng pagkahabag ng Panginoong Hesukristo na kailangan po nating ma-develop din sa ating pong buhay. Ano po? Habang naandito po tayo sa lupa. Kung babasahin po natin ang Biblia, makikita po natin ang karakter ng Panginoon. Mapapansin po natin na isa sa karakter ng Panginoon na paulit-ulit, no, na atin pong mababasa ay yung kanyang compassion. Ang sabi po sa Psalm 145 verse 8, ang sabi po ni Haring David, "The Lord is gracious and compassionate, slow to anger, and rich in love." So, dito po, no, si Haring David, no, naranasan niya ang habag ng Panginoon sa kanyang buhay. At ito ang kanyang conclusion. No po, ang sabi niya ulit, "The Lord is gracious and compassionate, slow to anger, and rich in love." So, kahit sa Old Testament po ay makikita natin na ang Panginoon ay mahabagin. And then pagdating naman po sa Lamentation chapter 3 verses 22 to 23, very familiar po itong verse na ito sa atin. Ang sabi po dito, "Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness." Ang sabi po doon, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. Okay? So, napakabuti ng ating Panginoon, no? Napaka-maawain ng Panginoon sa bawat isa sa atin, no? Sa buong sangkatauhan. At ang napakaganda sa awa at pag-ibig ng Panginoon, ito ay laging bago, no? Hindi po ito nag-expire, hindi po ito kumukupas, at hindi po ito naluluba, no? Kaya salamat sa Panginoon sapagkat ang ating Diyos na sinasamba ay maawain.
And then, pagdating po dito sa Matthew chapter 20 verses 32 to 34, ang Panginoong Hesukristo, nung siya po ay dumating dito sa lupa, ito po ang kanyang ipinakita sa lahat ng mga nakasaksi sa kanya. Ang sabi po sa Matthew chapter 20 verses 32 to 34, Jesus stopped and called them. "What do you want me to do for you?" he asked. "Lord," they answered, "we want our sight." Jesus had compassion on them and touched their eyes. Immediately they received their sight and followed Him. So ang Panginoong Hesukristo, na representation ng Diyos. Noong siya po ay naglalakad, mayroong mga bulag na tinawag siya, nagmamakaawa. Pero sabi nung mga religious leaders, sinabi ng karamihan, huwag niyong abalahin ang guro, manahimik kayo. Pero ang naging reaction ng mga bulag dito, lalo nilang nilaksan ang kanilang boses, ang kanilang panawagan. At ang Panginoon ay tumigil, at tinanong sila, ano ba ang gusto niyong gawin ko sa inyo? And then they told Him, we want to see. Gusto naming makakita. At immediately, ang sabi dito, pinagaling sila ng Panginoon. At ang sabi dito, dahil sa awa at habag ng Panginoon, immediately, the Lord healed them. Okay? So, yan po ang makikita natin pagdating po sa compassion. So, nakita natin ang Diyos nung Old Testament, ang Panginoong Hesukristo, nitong New Testament, na sila po ay nagpamalas ng awa at habag. And then, pagdating po dito sa Colossians chapter 3 verses 12 to 13, ito naman po ang hamon ni Apostol Pablo sa mga Colossian believers at naniniwala po sa umagang ito na kahit sa atin, ito po ang challenge. Colossians chapter 3 verses 12 to 13, ang sabi po dito, "Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you." Okay? So, napakaliwanag po ng mga talatang ito na kahit tayo po na mga mananampalataya, tayo po na tumanggap sa Panginoong Hesukristo, tayo po na mga tagasunod ng Panginoon, ang sabi niya, magsuot kayo ng habag. At ang sabi niya dito sa verse 13, "Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another." Okay, magpasensyahan kayo, magpatawaran kayo sa isa't isa. Yun ang paraan para maipakita natin na tayo po ay mayroong compassion. So sa umagang ito mga kapatid, sa atin pong pag-aaral tungkol po sa to be like Jesus is compassion. Nawa pagkatapos po ng pakikinig natin ng mensahe ng Panginoon, magkakaroon po tayo ng desire, ipapanalangin natin sa Panginoon na tayo po ay magkakaroon ng compassion sa ating pong puso, na atin po itong ipapakita sa mga tao na nangangailangan. Meron po tayong tatlong katotohanan na makikita sa atin pong pag-aaralan ngayon pong umagang ito tungkol po sa to be like Jesus in compassion. Ang una po ay the misconceptions about compassion. Ang mga maling akala tungkol sa pagkahabag. Kaya maraming mga tao, kumbaga para sa kanila, hindi ito ganun kahalaga. Hindi ito prioridad. Ito ay kanilang pinapakinggan lang. Ito ay kanilang binabasa lang. Pero marami sa ating mga mananampalataya ang parang ito ay iniisang tabi lang. Ini-ignore po natin itong mahalagang pag-uugali na ipinakita ng Diyos ng Panginoong Hesukristo at iniuutos din po sa atin. Meron po na dapat tayong tanggalin yung mga misconceptions or mga maling akala tungkol po sa compassion. According po kay Nate Ryger of nextelement.com, meron daw pong 5 misconceptions about compassion. Ang una, it's all about empathy. It's all about empathy. Ito daw po ay pagkakaroon ng awa.
Anong ibig sabihin po ng empathy? Ito po yung pagka nakita mo yung isang tao na nahihirapan, no, nalulungkot, o nasasaktan, no, ang sasabihin mo ay, nakakalungkot naman, no, alam ko ang iyong pinagdadaanan. Ramdam ko kung gaano yan kasakit. Hanggang doon lang, no? Ngunit hindi po ganun ang compassion, no? Akala ng mga tao hanggang sa isip at sa puso lamang ang compassion, no? Katulad ng empathy. Pero hindi po, no? Mamaya titingnan natin ano ba ang kahulugan ng compassion. So yun po ang unang misconception tungkol po sa compassion. Akala nila wala kang gagawin, no? Basta masabi mo lang, basta maisip mo lang o maramdaman mo lang yung awa, yung lungkot nila, okay na yun. Okay? And then ang number 2, it's a soft skill, no? It is a soft skill, no? So parang pang ano yan, pang mahina sa mga mahihina lang yan, no? Tayo gusto natin na laging malakas, no? Lagi tayong in control, no? Pero pagka naging compassionate ka, parang tingin ng mga tao ay mahina kang klase ng tao, no? O nilalang. Kaya maraming mga tao umiiwas na maging compassionate. Okay? So ang number 3, hindi lamang it's all about empathy, soft skill, but it's just for selfless servant leaders. Ito ay para lamang sa mga selfless servant leaders, yung may kakayahan, no po, na maglingkod, no? Yung mga hindi iniisip ang kanilang mga sarili, no? Na mga leaders. Pero ang thinking ng iba, hindi ito para sa lahat ng tao. Yun ang ibig sabihin, no? At ito ay para sa particular group of people lamang. Itong mga selfless servant leaders. Hindi para sa akin yan. Pero mga kapatid, ito pong nakita natin, nabasa natin sa Colossians chapter 3 verses 12-13. Ang sabi doon, you chosen people of God. Okay? Tayo na mga pinili ng Panginoon. Dapat tayo ay maging compassionate. Okay? So, yun po ang pangatlong misconception, no? Ito po ay para sa iilan lang, no? Hindi ito pwede sa lahat. Pang-apat, it comes naturally, either you have it or don't, no? It comes naturally. Ito po ay natural na lalabas sa'yo, no? Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo, hindi mo kailangang pag-aralan ito. Mga kapatid, sa totoo lang, ano po, dahil sa tayo po ay makasalanan, no? Wala po sa atin ang compassion, no? Wala tayong pakialam kung makakasak tayo o hindi. In fact, dahil nga po tayo makasalanan, wala tayong pakialam kung masasaktan ng Diyos, no? Or sinusuway na ba natin ang utos ng Panginoon? Wala tayong pakialam kung yung ginagawa natin ay makakasama sa atin, no? At sa ibang tao. Basta kung anong pakiramdam natin na magpapasaya sa atin, no? Yun po ang ating gagawin. Mga kapatid, ang compassion ay tutubo sa lahat ng mga tao na tumanggap sa Panginoong Kristo. Ang Diyos, no, ay compassionate, no? Ang Panginoong Kristo is compassionate. Pagka siya po ay pumasok sa puso natin, ang isang pagbabago po na igagawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na sumunod sa Kanya, tumanggap sa Kanya, ay maging mahabagin. Ano po? Maging compassionate person. So, ito po ang pang-apat na maling akala ng mga tao, na ito po ay natural na lalabas. Hindi po, no? Ito po ay manggagaling sa Diyos pagka tinanggap natin si Jesus bilang sarili nating tagapagligtas. And then, ang pang-5, it is about alleviating suffering. It is about alleviating suffering. Ito daw po ay pagpapagaan ng kapighatian o kahirapan, no? Pero, mga kapatid, kung titingnan natin ang tunay na kahulugan ng compassion ay pagdamay, pagbibigay ng lakas sa taong nahihirapan para kanyang mapagtagumpayan
yung kahirapan na kanyang pinagdadaanan. Okay? Ito po ay pagdamay. Hindi lang ito pagpapagaan o pagbawas ng sakit na kanyang nararamdaman, kundi yun nga, dadamayan mo siya, no? At bibigyan mo siya ng encouragement, no? Para ma-overcome niya yung kung anumang kabigatan na kanyang dinadala. So makita po natin itong 5 misconceptions about compassion. At nawa mga kapatid, kung isa dito sa 5 ito ang pinapaniwalaan natin, no? O pinanghahawakan natin, kaya hindi appealing, no? Or hindi tayo interesado na pag-aralan ang compassion ni Kristo. Mga kapatid, nawa ang mensaheng ito ang magbago ng ating perspective. Magbago po ng atin pong attitude, lalo na sa atin pong pakikitungo sa mga tao na nakapalibot sa atin at sa ating pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat ngayong umaga nakita natin buhat sa mga talata na atin pong binasa na ang Panginoon ay maawain. Ano po? At kung babalikan nga po natin itong Luke chapter 23 verses 32 to 34, ano po, makikita po natin kung gaano kamahabagin ang Panginoong Hesukristo. Nakita po natin dito na siya ay ipinako na sa krus, no? Sa pagitan ng dalawang magnanakaw. At siya ay titiningnan ng lahat ng mga tao. Ngunit ano ang sinabi niya? At ito daw ang una sa 7 huling wika ng Panginoon. Ang sabi niya, Father, forgive them for they do not know what they are doing. So mga kapatid, ngayon pong umaga, kung merong perfect example na dapat po tayong tularan, ito po ay ang compassion ng Panginoong Hesukristo. Na sa kabila na siya ay sinaktan, na sa kabila na siya ay iniwanan, na sa kabila na siya ay ipinagkanulo, na sa kabila na siya ay pinahirapan at papatayin. Ang sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Siya po ay nagpatawad. Kaya mga kapatid, ang pangalawang katotohanan na dapat nating makita at matutunan tungkol po sa compassion, no po? Hindi lamang yung misconception, kundi ang meaning ng compassion. Ano bang kahulugan nito? Again, ito po ay ating nang pinag-aralan noong March 3, pero gusto ko pong ipaalala sa bawat isa. Ang tunay na kahulugan po nito sa original na pagkakasulat ay to suffer together. Ano? Compassion, no? Ang ibig sabihin ng com ay with, ang passion ay suffering, no? So, kung ito po ay ating titingnan yung literal meaning, to suffer together. So, ang compassion pala, no? Ayun nga, dadamayan mo siya sa kanyang pinagdadaanan, no? Tutulungan mo siya, no? Palalakasin mo siya. At ayon po sa BibleStudyTools.com, ang compassion po is a feeling of deep sympathy and sorrow for another who is hurting, in pain, or has misfortune and is accompanied by a strong desire to help the suffering. So, ang kaibahan po ng compassion sa empathy, no, ay ito po, bukod sa malalim na pagkaawa, no, malalim na pagkalungkot sa masamang nangyari sa ibang tao, ay meron kang desire to help the person suffering. No? Meron kang desire na tulungan siya para mapagtagumpayan niya yung kanyang pinagdadaanan. Gaya po ng sinabi natin kanina sa mga misconceptions. Okay? So ngayong umaga, kung titingnan po natin yung ating pagkahabag sa mga tao, ano ang madalas natin pong ginagawa? No? Madalas sa isip at sa puso lang ba natin ito ginagawa? Or sa puso't isipan na may kasamang action, no? Na may kasamang desire to help and to strengthen them, no? So that they can overcome the suffering. Kailan po natin na ipamalas sa ibang mga tao ang compassion? Okay, so sana po itong meaning ng compassion ay malinaw sa bawat isa sa atin ngayon pong umaga. So, yan po ang makikita natin
sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. No? Kaya niya ipinanalangin dito na, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Sapagkat nakita niya na itong mga taong ito, no, itong mga tao na nanakit sa kanya, nang iwan sa kanya at gustong patayin siya, no, hindi nila alam na mali ang kanilang ginagawa. At sa mata ng Panginoon, yun po ang nakakaawa na tao. No? Na yung ginagawa mo, hindi mo alam na mali pala. Na sa kabila ng paulit-ulit na itinuro mo kung ano yung tama. No? Sa kabila ng paulit-ulit na itinuro mo yung dapat gawin, ay yung mali pa rin ang kanyang ginagawa. Hindi ba nakakaawa yung taong yun? So sa umagang ito, makikita natin na ang mga tao na walang kakayanan, no? Ang mga tao na walang pera, ang mga tao na may kapansanan, hindi po yun ang mga nakakaawa. Ang mga nakakaawang tao, yung ipinakita mo na, ipinaranas mo na yung solusyon, pero mali pa rin ang kanilang ginawa. Naalala ko po noong ako ay nag-aaral pa sa Bible School, meron akong kaklase na lagi siyang bumabagsak sa exam. So, ang ginagawa ng teacher ko ay pinaparitik ng exam. So, ang ginagawa ng kaklase ko, dahil magre-retake siya, minimemorize niya yung mga sagot dun sa tanong. No? So, yung kanyang test paper, nire-review niya yun, no? At saka yung questionnaire. Kaso, ang ginagawa ng teacher ko, ginajumble niya yung mga questionnaires. So, after the exam, bagsak pa rin siya. No? And then, pina-retake ulit siya, no, hanggang tatlong retakes, no, para siya ay makapasa. Pero dahil nga ganun ang ginagawa ng teacher ko, ginajumble niya yung mga questionnaires, mali pa rin ang mga sagot at bagsak pa rin siya. At ang sabi sa akin ng teacher ko, nakakaawa talaga yung tao, kaya pinasa ko na lang. Okay? So, mga kapatid, ngayong umaga, alam po ba natin kung ano yung tama? Pero hindi natin ginagawa. Kasi yun po ang nakakaawang tao. Yun ang dapat nating kaawaan. Ano po? Yung mga tao na pagkatapos mong ituro kung ano ang tama, mali pa rin yung ginagawa. Pero ang Panginoong Hesukristo, hindi niya iniwanan, hindi niya reject, hindi niya kinundem ang mga tao. Talagang tinulungan niya. At yun ang dahilan kung bakit napako siya sa krus. Sapagkat hindi lang yung mga taong yun ang nakita niya na kahit na ipakita ang tama, ang matuwid, mali pa rin ang ginagawa. Kahit tayo, mga kapatid, sa kapanahonan at sa mga susunod pang mga henerasyon. Po? At kung obserbahan natin ang buhay ng mga Israelites, no? Ilang beses na paulit-ulit na ng Panginoon, basta sumunod kayo, pagpapala ang inyong mararanasan, no? Katahimikan, kapayapaan. Pero the moment na kayo ay sumuway, no, sumunod kayo, sumamba kayo sa ibang Diyos-Diyosan, parusa ang mararanasan niyo. At naranasan ng mga Israelites yung kapayapaan every time na sumusunod sila sa Panginoon. At naranasan din nila yung parusa every time na sumusuway sila. Ang nakakapagtaka, bakit lagi silang sumusuway? Sa kabila ng naranasan na nila, yung pagpapala pagka sumusunod. At ganun din po ang magandang tanong sa atin ngayon pong umagang ito. Bakit sa kabila na naranasan po natin ang blessings ng Panginoon, every time na uunahin natin siya, every time po na susundin natin siya, bakit ang bilis natin na makalimot? Bakit ang bilis po natin na sumuway? Na sana mga kapatid, ngayon po umaga, every time dumadaan tayo sa mga pagsubok, sana sa halip na sisihin natin ang Diyos, no? Na magalit tayo sa Diyos, magtampo tayo sa Panginoon, balikan natin ang buhay natin. Bakit ko ba nararanasan ito? Marahil may mga ipinangako tayo sa Panginoon, no? Na gagawin natin pagka ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Or marahil ipinapaalala sa atin ng Panginoon na dito ka, anak, no? Huwag ka dyan. Sapagkat pagka dyan ka pumunta, ganito ang mangyayari sa'yo. Pero pagka dito ka dumaan, ito ang mararanasan. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, nawa ang mensahe po natin
ay hindi lamang kumalabit sa atin, no? Kundi ito ay gumising sa atin. At magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat the Lord is compassionate. Ang Panginoon lagi niya tayong binibigyan ng pagkakataon na bumalik sa Kanya. Okay, so yun po ang pangalawa na makikita natin, na katotohanan na makikita natin sa kahabagan ng Panginoon, no, na dapat natin pong gayahin. Ang una, makita natin yung misconception. Second, the meaning. Third, the manifestation of compassion. Paano mo ito ipapakita? Paano ito ipinakita ng Panginoon? Ang una po na makikita natin, paano ba natin ito ma-manifest? Una, be involved. No? Maging kabahagi ka. Kasi kung babasahin natin ang Luke chapter 23, kung babalikan natin ito, sa verse 35, ang sabi dito, the people stood watching and the rulers even sneered at him. They said, he saved others, let him save himself if he is the Christ of God, the chosen one. So ano po ang punto ko dito sa talatang ito? Sabi niyan, the people stood watching and rulers even sneered at him. So, nabanggit ko na ito kanina, ang Panginoong Jesucristo, He is in the midst of the crowd during this time. Okay? Hindi siya umiwas, hindi siya tumakbo, hindi siya tumakas, hindi siya nagtago. No? Do yan po ang gusto sanang gawin ni Peter noon pong gabi na hulihin ang Panginoong Jesucristo. No? Gusto niya ipagtanggol, gusto niya patayin itong mga soldiers na ito. Pero ano sabi ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon kay Pedro, ibalik mo yung espada mo sa kaluban, no? Sapagkat kaya kong tumawag ng 12 legions of angels, no? Buhat sa langit para ipagtanggol ako. Pero hindi ko gagawin yon para matupad ang kalooban ng Diyos. Okay? So, hinayaan niya ang kanyang sarili na hulihin, no? Talagang pumunta siya sa kalagitnaan ng kahirapan to save you and me. And in the midst of them, He saw, no, na itong mga taong ito, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya, ang panalangin niya, Lord, forgive them. At makita rin natin po yan sa Matthew chapter 9, verse 35. Ito nga po yung teksto natin noong March 3. Ano ang ginawa ng Panginoon? Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom and healing every disease and sicknesses. So, pansinin niyo yung Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom and healing every disease and sicknesses. So, He went to them, no? Hindi niya hinayaan na sila ang pumunta sa Kanya, no? Kayong may kailangan sa akin, kaya kayo ang pumunta sa akin, no? Sa kabila na tayong lahat ang may kailangan sa Diyos, ang Diyos ang pumunta sa atin. Si Jesus ang pumunta sa atin. Si Jesus ang naghanap sa atin, no? Sapagkat tayo nga, dahil sa tayong makasalanan, wala tayong panahon sa Diyos, wala tayong interest sa Diyos. In fact, ang sabi ng Psalms, the fool said in his heart, there is no God. Okay? Kaya ang Panginoon ay pumunta dito, namuhay sa ating kalagitnaan. Mga kapatid, if we want to develop compassion in our hearts, if we want to be like Jesus in compassion, kailangan po nating pumunta sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Hindi po tayo kailangan magtago, umiwas. Hindi po natin kailangan ipasa ito sa iba. Because the only way to develop compassion in our hearts is to see people, no? To get involved with their lives. At marirealize po natin, no? Gaya ng kwento ko sa inyo noon, pagka sa mga reunions, no? Pagka nakakwentuhan mo na, no, yung mga tao, yung mga klase mo, ano nangyari sa buhay nila, no? All these years, ito ang na-realize ko, doon sa mga inaakala ko na successful na, mayaman na, no, ang dami pala nilang problema, ang dami pala nilang struggle, no? Na minsan nga naiisip ko, hindi pala dapat ako mainggit, no? Sapagkat
kahit na ganun na sila kaasensado, no? Marami pa rin silang issues na hinaharap, no? Marami pa rin silang kabigatan, no? Na dala-dala. At sa pamagitan nga po ng ating pag-involve, madidevelop po ang ating compassion. Ano po? At yan po ang pinakita na halimbawa ng Panginoon sa Kristo. You will be compassionate when you see people. Kaya mga kapatid, huwag tayo pong matakot, makipag-usap, ma-involve sa mga tao. Huwag tayong matakot o mahiya na kumustahin sila. Ano ang kanilang buhay. No? I remember one time, meron pong isang Amerikano na speaker doon po sa Bible School at tumabi siya sa akin sapagkat sa unahan ako umupo. So kinakabahan ako, sabi ko, naku, mapapa-English ako nito. No? At kinausap niya ako, sabi niya, hello, how are you? I'm a pastor, nalimutan ko na yung pangalan niya. No? So ako naman, I'm okay. How are you? Sabi niya, I'm good. I'm happy to be here. And then, pinag-pray ko na, Lord, tulungan mo ako na magkaroon naman ng maayos kami na kwentuhan. And then, sa aming pag-uusap, sinabi ko lang sa kanya, where is your family? Did you bring your family here? And then, nagulat ako sa kanyang tugon. Matagal siyang sumugot at bigla siyang napaluha. And then, umalis na siya. Hindi niya ako sinagot dun sa aking itinanong sa kanya. Sabi ko, mali ba yung aking tinanong? No. Pero, that time, I realized na marami pala siyang problema sa family. No. Ang galing-galing niyang speaker, no? Talagang believe kaming lahat. Pero, yun yung struggle pala niya. So, ang ginawa ko doon, naalala ko, dun sa upo na yun, I prayed for him. No, that whatever na pinagdadaanan niya, ang Panginoon ang tumulong sa kanya, lalo na sa family. Okay? So, let us be involved. Pangalawa, let us be observant. No? Maging sensitive tayo sa nangyayari sa kapaligiran. Now, dito po sa verse 32, kung titingnan natin, 2 other men, both criminals, were also led out with him to be executed. So, makita natin dito kung anong ginawa ng mga tao, no? Kung sino ang itinabi ng mga tao sa Panginoon, no? Sa kaliwat kanan niya. 2 other men, criminals. Okay? And then sa Matthew chapter 9 verse 36, makikita po natin doon, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Okay? Alam niyo po, napaka-importante na maging observant po tayo. No? Once we get involved. Kasi posible po na involved tayo, pero wala tayong pakialam kung ano man ang pinagdadaanan, ano man ang marinig natin, ang makita natin na pinagdadaanan po nila. Or ano kaya ang mararamdaman natin, no? Kung ang dami nating pinagdadaanan, kailangan natin ng tulong, pero yung mga kapatira natin, walang pakialam, walang interest pakinggan kung ano ang sasabihin natin. I remember one time nung ako po ay nasa Cebu, at talagang I was really struggling. Na-assign po ako doon sa campus ministry. At nag-struggle po ako kasi nahihirapan ako sa language. Kaya, one time, yung isa sa mga leaders, nung magkita kami, ang kanyang unang tinanong sa akin, kumusta ka? No? But, when I was about to tell him kung ano yung aking struggle that time, bigla siyang umalis. No? Siya ay may pinuntahan. Parang, ha? Parang nagulat ako. Parang, ano ang ibig sabihin ng kumusta ka? Parang naisip ko na sinabi niya lang para may masabi, no? Pero hindi talaga siya interesado kung ano ang sasabihin ko. Hindi talaga siya interesado kung kumusta ako. And many times, ito rin po ang, kung hindi natin mababantayan, ay ganito rin po ang ating gagawin. May mga sinasabi po tayo mga kapatid na hindi totoo, no? Na hindi talaga tayo interesado. Lalo na nga po yung salitang, kumusta ka? No? Mga kapatid, basta sinabi natin yan, tinanong po natin yan, siguraduhin po natin, no, that we are ready to listen,
We are ready to know and we are ready to respond, no, kung ano man ang kanyang sasabihin. Bagamat ito po ay palasak, no, na tanong, pero alam niyo po, kung tayo po ay ready to listen, sasabihin po nila yung totoong nangyayari sa kanilang buhay. Ano po? Hindi po sila magtatago. Pero kung mapansin ng mga tao na ito ay lamang expression, no, nasasabihin niya, okay ako, walang problema. No, para wala nang usapan. Di po ba? Mga kapatid, for us to manifest compassion, we need to get involved and we need to be observant. Ano po? Alamin natin ano ba ang mga issues ng kanilang buhay. And then ang pangatlo, be ready to help. No? Maging handa po tayo sa pagtulong. Kung babalikan natin itong Luke chapter 23, ano ang dahilan bakit napako sa krus ang Panginoong Jesucristo? Napako siya to give the greatest solution to our greatest problem. Okay? At yung pag-aaralan po natin yung ilan sa mga himala ng Panginoong Jesucristo, talagang ang nag-motivate sa kanya ay yung kanyang compassion, yung awa sa mga tao ito. Kaya tinulungan niya agad ang mga ito. Hindi niya pinagpaliban yung kanyang pagtulong. Hindi siya nagdalawang isip sa kanyang pagtulong. No? Siya ay gumawa ng paraan para matulungan ang mga nabibigatan. At ganun din po ang gagawin sa atin ng Panginoon ngayon po umagang ito. Kung tayo po ay may kabigatan, no, may mabigat na problema, the Lord is compassionate. The Lord is willing to help us. At yan din po nawa ang ating iparamdam, no, ipakita sa bawat isa. No, that we are willing to help. We are ready to help. No, sapagkat sa pamagitan lamang noon, madidevelop po ang compassion sa buhay po natin. So yun po ang pangatlong katotohanan na makikita natin. Ang una, the misconceptions about compassion, the meaning of compassion, the manifestation of compassion. Mga kapatid, kailangan po ng mga tao ang habag sa oras na ito. No? Kailangan po nating maipakita ito sapagkat maraming mga tao na sa kabila na naituro na sa kanila yung tama ay yung mali pa rin ang ginagawa. So ipakita po natin kung ano ang dapat, no? Ang sabi nga po ni Ted Roosevelt, yung presidente po ng US, ang sabi niya, people will never care to listen to you unless you care to listen to them. Okay po, so mga kapatid, ito po yung tatlong na paraan para maipakita natin yung ating compassion. Ang pang-apat po at ang panghuli na katotohanan, no? Again, the misconception, the meaning, the manifestation, at ang pang-apat, the motivation. No? Bakit natin ito gagawin? Bakit kailangan natin magkaroon ng compassion? Bakit kailangan na isa ito, no? Na dapat nating ipanalangin na maging attitude natin upang magaya natin, maging katulad tayo ng Panginoong Jesucristo. Ang una na makikita natin, because of the depravity of the sinful man. No? Because of our depravity. Ano ba ibig sabihin ng depravity? Kawalan ng pag-asa na kahit anong gawin mo, no, ay walang mangyayari sa atin. Ang sabi po sa Isaiah chapter 64 verse 6, all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind, our sins sweep us away. So makita po natin dito, sabi po ni Isaiah, all of us have become like one who is unclean. No? Tayo pong lahat ay naging marumi at lahat ng atin pong mabubuting gawa, no, o matuwid na gawa ay para lamang isang maruming basahan sa harap ng Panginoon. Ang ibig sabihin, walang kahit anong gawa natin, no, ang makakapasa sa standard ng Panginoon. Walang anumang gawa natin ang makakapagdala sa atin sa langit at makakapagligtas sa atin sa tiyak na kapahamakan. Walang anumang gawa ang pwedeng maglapit sa atin sa Panginoon at magpanumbalik ng atin pong relasyon sa Kanya. Yun po ang ibig sabihin ng depravity of men. Walang pag-asa. Okay, mga kapatid, ngayong umaga,
Nawa ma-motivate po tayo ng katotohanan nito. Sapagat salamat sa Diyos sapagkat tayo tumugon ng tama sa imbitasyon ng Panginoon. No? Naisuko natin ang buhay natin, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, at tanggapin natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Sapagkat ang pangako niya, ililigtas niya tayo sa tiyak na kapahabakan at dadalhin po tayo sa kalangitan. Okay? Ngunit may mga tao na hindi pa nakakarinig ng mabuting balitang ito or marahil nakarinig na sila pero hindi pa sila tumutugon ng tama. At tayo po ay representative ng Panginoon. No? Ang dahilan kung bakit buhay pa tayo, no? Dito sa lupa, hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon, no? At hindi pa siya bumabalik, ay para ibahagi natin ang magandang balita. Para ipakita natin, iparanas po natin ang kahabagan, no? Ang awa ng Panginoon sa mga tao. At ito ang dahilan kung bakit napako ang Panginoon sa krus. At ito ang dahilan kung bakit ganito ang panalangin ng Panginoon Jesucristo sa Diyos Ama. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Okay? Ang isa po na gusto kong makita natin dito, no? Nung sinabi niyang, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ang ibig sabihin, kahit hindi mo alam yung ginagawa mo na mali na, you are already guilty. No? Hindi lamang ang mga guilty yung alam na mali yung kanilang ginagawa, kundi kahit yung mga tao na gumagawa ng mali na hindi nila alam. At yun po ang dahilan kung bakit nag-pray na ng forgiveness ang Panginoong Jesucristo sa kabila na hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Nakuha niyo po ako? No? So may mga kasalanan po tayo na hindi natin alam na mali. Or may mga kasalanan tayo na or may mga nasabi tayo, no? Nagawa tayo na hindi natin alam na nakasakit, naka-offend pala. Pero hindi ibig sabihin hindi tayo guilty. Ganun po katindi ang depravity, ang kawalan ng pag-asa natin. Yung alam at hindi natin alam ng mga kasalanan, may kaparusahan po yun. Pero salamat sa awa ng Panginoon, He asked for forgiveness, no, para po sa atin. So nawa ang mag-motivate sa atin kung bakit kailangan tayong maawa sa iba po ay dahil sa ang mga tao ay walang pag-asa. Pero salamat nga sa Panginoon sapagkat sa kabila na wala tayong pag-asa, tayo po ay pinili ng Panginoon para kanyang iligtas. Ano po? At ang paraan para makita po natin yung mga pinili ng Panginoon para iligtas is to share the gospel to all the people. Iparamdam, ipakita natin ang awa ng Panginoon sa kanila sa pamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. So yun po ang una na motivation. Ang pangalawa at ang panghuli, the availability of the solution. No? Nakita natin yung depravity of the simple man. Pangalawa, the availability of the solution. Mga kapatid, ito dawa ang mag-motivate sa atin. Magbigay sa atin ng sigla, lakas, no? Katatagan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa pagpapakita ng atin pong habag at awa. Dahil may solusyon na. Nasa kabila ng depravity ng tao, may binigay na solusyon ang Panginoon. At nawa itong mga talatang ito na ating babasahin ay magbigay ng kaaliwan sa bawat isa atin at magpalakas sa atin na magpatuloy na ibahagi ang salita ng Diyos bilang pagpapakita nga ng ating pong habag sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. Ang sabi nga po sa Lamentations chapter 3 verses 22 to 23, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fail. No? Dahil sa dakilang pag-ibig ng Panginoon, tayo po ay hindi sinira or napahamak. No? Sapagkat ang awa at habag ng Panginoon ay hindi nabibigo. No? Laging may pag-asa. Laging may awa ang Panginoon. Ang ibig pong sabihin nun, laging may solusyon ang Panginoon sa ating pong problema.
At yun nga po, sa Matthew chapter 20 verses 32 to 34, yung binasa po natin kanina, ang tanong ng Panginoon doon sa mga bulag, what do you want me to do for you? Ang sabi po ng mga bulag, we want to see. At yun ang ginawa ng Panginoon. Binuksan ng Panginoon ang kanilang mga mata because He had compassion on them. And then sa Colossians chapter 3 verses 12 and 13, as chosen people of God, we need to wear compassion. Mga kapatid, may solusyon sa matinding problema ng sangkatauhan. May solusyon sa ating pong matinding problema. Yun po ay ang kaligtasan. Yun po ay pagpapatawad ng Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan, mabigat man yan, magaan man yan, kukunti man yan, o marami man yan. Kaya tayong patawarin ng Panginoon once na humingi tayo ng tawad sa Kanya. Dito po sa Luke chapter 23, inihingi niya ng tawad. Ang mga taong ito na gumawa ng matinding kasalanan para magkaroon po sila ng pag-asa. At nawa ito rin po ang mag-motivate po sa atin sa umagang ito. Para magkaroon po tayo ng desire, panalangin natin na tayo po'y maging katulad ng Panginoong Jesucristo in His compassion. Walang pag-asa ang mga tao kung sa ganang lakas at talino po natin, at galing natin, hindi po tayo makakarating sa langit, hindi aayos ang buhay natin. Kailangan po natin gawin ay yung available solution na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon. Yun po ang dapat nating sundin. Ngayon pong umaga, may 4 po tayong nakita na dapat nating gawin sa pamagitan ng biyaya at lakas ng Panginoon upang ma-develop po ang compassion sa buhay po natin, katulad ng compassion na ipinakita ng Panginoong Jesucristo. Nawa matanggal na sa atin yung mga misconceptions. Sana makita po natin yung tunay na kahulugan nito at ito po ay ating ipakita sa mga tao. At nawa ay tayo ay manatiling tapat na ipamuhay ang habag ng Panginoon sapagkat ang Panginoon ay nahabag din sa atin. Nawa ipakita rin natin ito sa ating pong mga kapatiran. Sa pamagitan po noon, mga kapatid, maluluwalhati natin ang Panginoon and the Lord will bless us. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa paalala mo sa amin ngayong umaga. Salamat po, Panginoon, sapagkat ipinaranas mo at pinakita mo sa amin ang inyong awa. At binigyan mo kami ng lakas at kakayahan para magkaroon din kami ng habag sa iba. Panginoon, dalain ko po na samantalahin namin ang pagkakataong ito sapagkat marami ang mga tao nakapalibot sa amin ang nangangailangan ng habag na galing Panginoon sa inyo. Sa ganang amin, hindi namin kaya ito. Pero Lord, tulungan mo kami, nawa ang banal na Espiritu ang lagi magpuspos sa amin para ito, Panginoon, ay amin na iparanas sa mga tao. And in that way, Panginoon, makakilala din po sila sa inyo, sumunod sila sa inyo, maglingkod din sila sa inyo, at iparanas din nila ang habag na ito sa ibang mga tao. Salamat po sa umagang ito, salamat sa bawat isa na nakarinig, patuloy na inyong pagpalain, nawa Panginoon ay lead mo kami sa mga tao na nangangailangan ng habag at huwag namin ipagkait ang magandang balita sa kanila. Salamat po Panginoon, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po ulit at magandang umaga sa inyong lahat.